ang kalikasan ng Diyos ay hindi niya pinagpilitang maging kapantay ng Diyos. Sa halip, binitawan niya ang pagiging kapantay ng Diyos, namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya, naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At siya po ay Diyos. Una, siya po ay Diyos. Pangalawa, 2 Corinthians 5:21. Mga taga-101, alam po natin to, alam natin to. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Amen. Isa pong maikling istorya lang po ni Jesus nung una siya ay Diyos, banal, walang sala, naparito upang maglingkod at hindi para paglingkuran. Siya ay nangaral, nagpagaling ng mga may sakit, gumawa ng maraming himala, subalit ano ang naging kapalit sa lahat ng mga ginawa niya? Ininsulto, hinusgahan, inakusahan, kinainggitan, ipinagkanulo siya ng isa sa kanyang mga alagad nang dahil sa salapi sa halagang 30 pirasong pilak. Dinakip siya na tila parang isang tulisan. Nilaip, tinuruan sa mukha, pinagsusuntok, pinagsasampat. Hinatulan ng parusang kamatayan, pinaghahagupit ng latigo na may talim sa dulo. Pinatungan ng koronang tinik at pinukpok sa ulo. Pinapasa ng krus at doon din siya pinako. Ibinilad sa kahihiyan. Sa bandang uluhan ng kanyang krus ay may nakasulat na Hari ng mga Hudyo. Kinutya siya, pinagduduraan ng mga dumadaan. Sa lahat ng hirap at pasakit sa katawan, mga dugon dumanak, ito ang kanyang unang wika. Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito ay isang panalangin ng anak sa ama na sa kabila ng kanyang mga paghihirap na dinanas, sa mga kabila ng mga latay, dugong, sa mga hampas na kanyang sinapit, ay pagkahabag pa rin, kahabagan pa rin para sa mga nagpapako sa kanya. At ang kanyang kahilingan ay patawarin ang mga nagpapako sa kanya. Sino-sino po ba yung mga nagpapako sa kanya? Ang mga kawal, mga punong pari, si Poncio Pilato, yung mga taong bayan na pinaglingkuran niya. Yung mga pinaglingkuran niya na siya rin nagsabi sa kanya na ipako sa krus. Panlima, sino po sila? Ikaw, ako. Tayo ang nagpapako sa kanya. Tayo ang nagpapako sa kanya sa krus. Dahil sa kasalanan mo, sa kasalanan ko, kaya siya ipinako. Sa kabila ng mga insultong ito, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sila'y mga patay sa kasalanan. Magkakaroon lang tayo ng panibagong buhay kung tayo'y lalapit at magsisisi at makikipag-isa kay Kristo sa ating tagapagligtas. Sabi po sa John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
Sa ating mga nandito, dumanas ka na ba ng pangiinsulto? Hinusgahan ka na ba? Kinainggitan ka na ba? Inilagay ka na ba sa kahiyan? Hanggang sa ngayon ay hindi mo pa kayang magpatawad. Lahat po ng yan ay dinanas ng Panginoon sa atin. Kailan ka pa magpapatawad? Kailan nga ba dapat magpatawad? Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos at kailan tayo dapat magpatawad? Ephesians 4:26-8. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo na kayo ay magkasala. Huwag ninyong hayaan lumubog ang araw na may galit pa kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Normal lang at pwedeng maggalit. Huwag lang hayaang lulubugan ng araw na may galit pa din at pinagpapatawad nang walang huwag mo hayaang tumigas ang iyong puso na sintigas ng pato. At bumigat ang iyong nararamdaman na wala ng kapayapaan, na mawala na yung kapayapaan sa iyo. Dahil sa hindi mo pagpapatawad, huwag mong bigyan ng pagkakataon ang dyablo na bumagsak ka sa kasalanan. Pangalawa, sino-sino po ba ang dapat patawarin? Lahat. Anyone. Sabi po sa Lucas 17:3-4, kaya nga mag-ingat kayo. Kung magkakasala man sa inyo ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya ay magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit na magkasala sa iyo sa maghapon, 7 ulit mo ding patawarin. 7 ulit na lumapit at 7 ulit mo din siyang patawarin. Nagsisisi ako, dapat siyang patawarin. Sabi nila, ang pinakamahirap daw na mapatawad ay ang taong malalapit sa iyo. Pinakamahirap na mapatawad ay pinakataong malapit sa iyo. Maliit man o malaki, o gaano man kasakit ang nagawa mo, kung sila ay humingi ng tawad, nagsisisi sa nagawa nila, patawarin mo sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi sila ang kalaban mo, kundi ang espiritong umaalipin sa kanila na gawa ng kaaway, dyablo. Maaari mo silang pagsabihan at ituwid. Ilang beses ba dapat magpatawad? Sabi po sa Matthew 18:21-22. Lumapit si Pedro at nagtanong sa Panginoon, ilang beses ko po ba dapat patawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 7 ulit na 7, 70 times 7, na ang ibig sabihin nito ay walang hanggang pagpapatawad. Bakit dapat magpatawad? Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang nagkasala sa inyo, patatawarin kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang kapwa nyo, hindi kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Huwag umasa ng kapatawaran ang sino mang hindi marunong magpatawad, sapagkat huwag mong ikulong ang sarili mo sa kasalanang ginawa sa iyo. Huwag mong pabigatin ang nararamdaman mo dahil sa pag hindi mo pagpapatawad. Deserve mo ang makalaya, magkaroon ng kapayapaan. Paano ba dapat magpatawad? Kawikaan 25:21-22. Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin kung siya ay nauuhaw. Sa gayoy, malalagay mo siya sa kahiyan at tatanggap ka ng gantimpala kay Yahweh. Mapapahiya siya sa mga ginagawa mong kabutihan sa kabila ng ginawa niyang hindi maganda sa iyo. At yan din ang maglalapit sa kanya sa totoong pagsisisi sa mga kasalanang nagawa niya. At ikaw naman ay patuloy na pagpapalain sapagkat iyan ang pangako ng Diyos. Conclusion. Ephesians 4:32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen. Amen.